Hi guys! Welcome back sa channel namin, M&M Adventures. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe, pa-like and subscribe na lang din po para updated po kayo sa mga lahat ng isi-share ko sa inyo. So, ngayong araw na to, ang isi-share ko is an estimate monthly expenses dito sa Alberta. Kasi dito pa ako ngayon, dito ako nakabase sa Alberta. So, dito sa Alberta, ang rent is isa sa mga largest expenses. Tapos, depende rin kung saang city ka nakatira. So, mga tatlong example lang yung isi-share ko. So, let's say, ang one-bedroom apartment ng downtown Calgary, it's between 1,600 to 2,000 Canadian dollar. And sa Edmonton naman is 1,300 to 1,700. At saka yung smaller cities like Red Deer is 1,100 to 1,400. Yan yung one bedroom apartment na ang location niya is downtown. Tapos yung one bedroom naman na outside core, so between siya 1,300 to 1,600 sa Calgary. Tapos Edmonton is 1,000 to 1,300. Tapos sa smaller cities like Red Deer is 900 to 1,100. So kung ang location mo is mga smaller cities, ayun, lesser din yung rent. Pero kung mga well-known na kagaya ng Edmonton at saka ng Calgary, yun medyo mahal din kasi maraming demand. Tapos ang dalawang bedroom apartment naman sa Calgary, ang range ng rent is 1,800 to 2,500. Tapos sa Edmonton is between 1,400 at saka 2,000. At saka sa smaller cities like Red Deer is 1,200 to 1,800. Sorry, napatingin ako. Yung kapitbahay namin naglalakad kasama yung aso niya, nakatingin sa akin, sorry. Tapos po pag basement suite, ang sa Calgary is 900 to 1,300. Tapos Edmonton 800 to 1,100, and then smaller cities like Red Deer is 700 to 1,000. So ngayon kasi medyo talagang dumami naman talaga yung immigration or immigrant or mga tao dito sa Canada, lalo na nung hindi pa sila naghihigpit. So maraming pumunta dito na permanent resident, international student at TFW, temporary foreign workers, or they call it TFW. So naging madami. So ngayon naging uso dito yung shared accommodation or basement rentals. Ito yung mga common among student and young professional, or sometimes yung couple din, na para makatipid, syempre kailangan mong, kung meron naman kayong spare room, so iparent mo na lang para at least makatulong na rin. So yun, sa mga groceries naman, so ang average groceries is, kung isang adult, is between 300 to 450. So when you say basic groceries, yan yung milk, bread, eggs, fruits, and meats. Tapos kung family of 4 naman na with average diet, between 900 to 1,200. It depende rin kung gaano kalaki yung household ninyo. So at least yung mga price na to is an estimate and expenses na makakatulong sa inyo pag nagbabala kayong magpunta ng between ng Alberta. Sa other provinces, hindi ko po alam, pero I can research ng mga estimate cost kung need po ninyo. Tapos so yung sa mga cost saving tips naman sa pag-grocery, yung tingnan nyo yung may mga clearance sales sila dito, at saka yung mga discount. Yun, isa sa mga ginagawa namin ng asawa ko. Magaling kasi yung asawa kong mamalengke, or kaya kung saang store mura ang prutas, mura ang
mga meat. Pero usually sa Costco kami namimili ng meat ng boltuhan kasi inaano yon, hinahati-hati ng asawa ko, mas makakatipid doon. Tapos meron ding No Frills at saka Superstore or Walmart, meron din dito. So ayun, so pag madami kayo, preferably maganda mag-shopping sa Costco kung pang madamihan. So ang pangatlong topic po natin is about gasoline and transportation. So, ngayong 2025, ang gasoline per liter, ang cost niya is between $1.45 to $1.65. And then, ang monthly fuel cost naman, moderate, yung hindi kayo laging nag-out of town or kung saan-saan pumupunta, is between $1.50 to $2.50. Tapos yung public transit pass naman monthly is $112 to Calgary and $100 sa Edmonton, and in Leduc I think it's about $50. Ayun. So ang Alberta pala is wala siyang provincial sales tax, which give the fuel cheaper kumpara sa mga provinces like British Columbia or Quebec. So yung utilities naman, when you say utilities, it include your electricity, water, heating, natural gas, and internet. So, ang electricity and heating for one bedroom, ang monthly average niya is 100 to 180. So, lahat pala ito is in Canadian dollar, ha. Tapos, yung electricity and heating between 2 to 3 bedroom is 150 to 300. Tapos water, sewer, and waste usually included siya sa rent, pero ang nagre-rents din siya between $40 to $70. Tapos pag internet naman, unlimited 100 or 300 Mbps, 70 or 150. Pero kung gusto niyo ng 1 GB, so mga 150 na yon. Kung mahilig kayong mag-gaming or marami kayo sa bahay or kagaya ko nagpo-vlog, so madali ang mag-download at saka mag-upload. So ang medyo tataas yung gas or heating bills dito sa Alberta or any part ng Canada na nag-snow between November to March. So yan, medyo kailangan mo yung pag-ipunan kasi medyo dodoble yung heating consumption mo kasi kailangan mong i-heater yung bahay. So, based na rin yan sa aming experience. Tapos, so, ang total estimated monthly budget kung single ka lang, so kagaya ng nabanggit ko kanina, yung rent, 1 bedroom, 1,400, groceries, 350, gas or transit or public transportation is 150, utilities and internet is 200. So total of 2,100 per month. So let's say family of 4, expect mo na nang i-budget mo is about 4,000 to 5,000 a month depending sa housing and lifestyle. So dito sa mga binanggit ko is hindi pa dito kasama yung pag bumili ka ng sasakyan, either luma, brand new, or second hand, kailangan may car insurance ka dito. Tapos pag nagre-rent ka rin ng bahay, kailangan din may tenancy insurance required yun para kung ano man ang mangyari, covered ka. So, depende na rin sa'yo. Tapos hindi pa rin dito kasama yung mga outing or going places. So, basic lang talaga ito, basic. So, in summary, Alberta is relatively affordable compared sa ibang provinces na kagaya ng BC or Ontario, BC, which means British Columbia. Walang provincial sales tax, which means makakatipid ka rin pa rin sa mga pinamimili mo. Kung pupunta ka ng British Columbia, may PST sila o provincial sales tax. So, ang rent then is climbing in larger cities but still low on not national averages. And then winter utility bills and driving distances can up, especially outside of the city core. So, kagaya nga ng binanggit ko sa'yo, kung syempre pag bago ka pa lang dito, gusto mong mamasyal at mapuntahan yung mga lugar. So, ang parks, mga national park dito,
meron dito namang entrance. Pero kung landed immigrant ka, meron kang 1 year to avail yung Canoo app, CANOO na app, na libre ka sa mga federal at saka national park ng entrance. So yan, inabil ko yan. Malaking tulong din. Naka-jacket pala ko at umulan at malamig pa rin kahit spring na. Tapos ang sombrero ko basa kasi kanina malakas ang ulan. So ngayon, tinake ko lang yung opportunity na magkwento sa inyo ngayon dito sa labas. Maganda kasi pag sa labas, refreshing at saka relaxing. Walang tao dito, walang mga bata. Pero kung hindi umuulan, this time kahit mga 9 to 9:30 or 10 o'clock, nandito pa rin yung mga bata at naglalaro. So ayun, sana po ay nakatulong sa inyo yung aking sharing na to about dito sa cost of living dito sa Alberta. Kung meron man akong so syempre hindi pa kasama yung child care, tapos ano pa ba, mga damit. Dito hindi naman masyadong social, so okay lang na yung wag na masyadong bumili ng marami kasi per season. So syempre kailangan mong may per season ka na pananamit. Kaya ayun, so sana it makes sense yung sharing ko sa inyo at maraming salamat sa inyo sa pag-suporta sa aking pagbablog dito sa Canada, kasi ito yung isa sa mga naging libangan ko nga. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo, tahimik dito. So after work, ito na lang ang isa sa mga libangan ko na kinai-enjoy ko naman. Kaya ay na-appreciate ko rin yung lahat ng mga support ninyo. And I'm sorry for all the English-speaking audience that I'm using Tagalog for this vlog. It's much easier with me, but just a brief summary. Was sharing about the cost of living here in Alberta for reference of my fellow Filipinos who would like to come here in Canada, so to give them an estimated budget, how much they should prepare, because I know that if you come here to Canada as a landed immigrant, you should have at least 6 to 1 year budget. So let's say 5,000 times 12, so that is 60,000. Oh, that's why. So I think the show money, they require at least 85,000 to 100,000. So it makes sense to prepare for you for at least a year now while you're looking for a job, you're upgrading your skills and also your education. So like just really to prepare, especially if you have family and children with you. So dito naman, basta hindi ka lang mapili ng trabaho, you'll find a way na makakita. Kaya po, thank you so much and see you on my next sharing about life here in Canada as immigrant, and hopefully I add value sa mga lahat ng sinishare ko and it makes sense. So maraming salamat and God bless po. I just love to film my video outside because it's really relaxing and you will be able to see different places and different background. Yan po, God bless you so much and abangan nyo po yung susunod ko naman na sharing. Hindi ko pa rin alam kung anong topic, but I know I will share again. So thank you and God bless again. Bye.